10:08, pabalik na ulit tayo ng ng Tamplong Anituhan. Dito tayo sa Bayo Sentala. Kagabi nag-stay, gawa nga nagatid tayo sa Cabuyao, Laguna. At ngayon naman, balik na tayo ng Bulacan. Sana meron tayong ibang mga kasama dahil kasi all in one talaga tayo. Kung hindi, pwede na lang tayo mag-relax. But anyway, gaya na tayo, nakakuha na tayo ng Grab. Medyo matagal din kumuha ng Grab. Ewan ko may tumatambay pa, but then biyahe po tayo. So yan, oras natin ay 11:17 at pumara muna tayo at nagpa-drop up tayo dito sa SM Fairview at ako ay nasa parking area bago papasok para kumain. So dire-diretso kasi ang trabaho natin. So ito, bago ako magsimula ng work, mag-break muna ako, yosi, then kakain, then balik ulit na ng Bulacan. Nasa loob na ako ng SM Food. Hindi ko alam kung food court to, pero hindi ko pa alam kung anong kakainin ko. So marami tayo. Ay hindi. Ewan ko kung nasan tayo sa libot-libot na. Oops! Samyup, masarap. Magsasamyup ako, mag-isa lang. Sure ba ako? But then, hanap-hanap lang tayo, ha? So yan guys, nag-take break muna tayo. At I decided to be dito sa SM Food Court. At sa Davao, ito nag-deliver tayo ng order. So kain tayo. Knowledge mo pero kasi. Mga kalay, ito na mga kalay ang ating pagkain. So let's eat. Matadakinas. Yung mga kalay ay 12:23 na ng tanghali. Para tapos na magtanghalian. At literally, para talagang nakikipagabulan tayo sa oras. Hindi dahil sa kulang tayo sa oras, pero sa madami tayong dapat gawin at tapusin. Lalo na ilang araw na lang ay aalis na ulit tayo, no? Lilipat tayo papuntang Hawaii. Kaya nga lang, kahit gaano ko kaaga i-prepare yung mga dadalhin ko, ang problema naman is yung third party na contractor pa o hindi, o parang third party like yung binding yung like pabugok bind tayo, no? Tapos hindi yung aking mga gamit parang hindi ko alam, parang nakakainis lang. So sabi ko nga kay Lakay, parang sabi nila kay kanina na akala nila Kuya Joe is doon ako kakain kaya marami silang nailuto, pero ang nangyari talaga nag-sleep over lang, nagkape and then umalis. So hindi ako nakapagpaalam at sabi ko sa kay Lakay, kung marami lang akong oras I could stay at gusto ko sana mag-stay dahil nga kaya nga lang madami tayong gagawin. Isang bagay pa, pwede ko makapag-stay doon kung merong gagawa sa aking mga trabaho, kaso wala. Parang mag-isa lang tayo. Pagdating sa Hawaii, I know meron tayong mga tao doon na maaari akong tulungan at tumulong sa akin. Pero pagdating sa Pilipinas, tayo lang talaga, nagkasakit pa sila kahit. Kaya no choice tayo na tayo ang gagawa ng mga trabaho yun. So, nasa tungkol na tayo at ikasan na lang ay aabot na tayo sa tatlo. So, see you. Yan, oras natin ay 2:20 in the afternoon at nandito tayo sa Sarmiento Cemetery at nasa tabi tayo ng aking nanay ko. Siguro nahalata nyo na mamasuboy ako na lahat ng problema ko lagi kong dinudulog sa nanay ko. The reason why nandito ako, gusto kong kwento sa kanya na kahapon nagpadasal, maraming mga kapitbahay na nagpunta at si Tita Neneng, yung kapatid niya, ay nagpunta din. Pinakita sa akin ni Tita Neneng kagabi dahil kasi hinatid ko siya sa Cabuyao, Laguna, no? Isang taon na rin pala silang nandoon and maganda yung bahay niya, yung bagong bahay nila na 2 floor, actually 3rd floor, may 3rd floor, pero yung 3rd floor ay roof deck siya na pwedeng gawing party venue and it was so nice, maganda siya. Yun lang, she want it na bilhin niya yon kung sakaling mabebenta niya yung property ni Manong Dani ng uncle kong panganay nilang kapatid, no. Actually ang price value niya ay nasa 5.5 M, no, pero willing siyang ibenta up to 2.8 million na lang. Kaya nga lang may problema daw yung lote na yon na actually from Meralco kailangan bayaran ng 700,000. Akala ko kaya lang madali pero hindi, no? Hindi ganun kadali ang 700,000. Pero
kailangan naman din ulit ng tita ko ng 150,000 para sa processing ng lahat. Isang mabigat na halaga din yon. Pero ganun pa man, siguro sa akin i-focus ko dito sa San Jose del Monte, Bulacan, yung property namin dito. Then susunod ko yung property ng tatay ko sa Siargao Island, which is talagang kailangan ko rin ng pera, pamasahe, panggastos and everything. Sa ngayon, pahinga lang muna ako dito kay nanay kasi parang hinatid ko nga kagabi, nag-sleep over ako kinalalakay at pagkagising ng alas 9, diretso agad dito sa Bulacan. And so good naman, na-resolve namin yung problema ko na yung natitirang remaining module, which is nagpa-print out pa ako ng 6 na piraso at ipapabook bind, at nangako naman sa akin na this coming Friday ay makukuha ko na. Kasi yung ewan ko, yung kausap ko parang I deserve naman din na on time yung trabaho na hinihingi ko, hindi yung lagi ako maghihintay for what, parang feeling ko less important yung gawain ko. I don't know, importante ba o hindi. Kaya naiisip ko, imbes na umasa ako sa kanila, ay magkaroon ako ng book binding business. Since lagi naman ako nagpapabook bind, why not? Kami na lang. Yun lang. Siguro, i-maintain ko sila Will, si Chris, o kaya si Dagul. Since they are in the house, sila nag-aalaga ng mga aso at nag-maintain ng bahay. Tuloy-tuloy ko ng bigyan ng kabuhayan ang mga taong yon. Another kabuhayan, pero another gastos. Sana marami tayong pera para matulungan natin ang lahat ng tao. But then, ito yung, hindi ko alam kung 60th o 59th day ng 100 day countdown, but this is part of life. Na bago ako mag-birthday, ang dami kong ginawa, ang dami kong pagod. Ewan ko kung napagod kayo sa ginagawa ko, pero ako parang yung travel and everything, tapos parang naghabol ka sa oras. I am a human bounded by time and space, at sa dami ng pangangailangan gawin o daming demand, I need to multiply myself. Paano ko ba mamultiply ang aking sarili? Sila kay may sakit. Imposible naman na lahat ng nandito may transfer ko sa mga tao para gawin yon at mag-utos na lang ako. So I need to be more kind, siguro patient sa mga tao, and more understanding. At ano ba yung tiis? Yung kailangan kong mag-effort pa, double effort in creating a new me to multiply myself. Maraming gusto makipagkita, pero hindi nakakayanin ng oras. Parang I don't want to say waste of time. Lahat kayong mahalaga sa akin, pero mahina yung katawan ko. Goal ko din kumita ng pera, dahil kasi nga sa pamilya ko, I need to contribute din sa pamilya ko. Madaming gagastusin, so hindi ganun kadali ang buhay. Pero siguro kung hindi ko iisipin yun, why not? Sige, tara mag-meet up tayo, tara pagbigyan ko kayo and everything. But then I know I need to prioritize. Kailangan kong pahalagan din yung sarili ko, yung katawan ko, uminom, kumain, mag-enjoy. Pero ang tanong paano ako nag-i-enjoy sa buhay, hindi ko alam. Panginoon na lang ang bahala. Pero speaking of that, alam mo, the Diwata, since I work out with the Diwata, they never failed me. Hindi ako napapabayaan ng mga Diwata. Hindi rin ako napapabayaan ng mga ninuno natin sa angkan ng mga Gomez, Paiko at Gomez, at sa angkan ng mga Dolar Common. Ngayon, parang everyday nakikiramdam ako ano ang situation nila din sa Esperanza, ano ang sitwasyon ng mga kapatid ko. Pinakita ni Joanne magkano na lang sa sweldoin niya this coming payday, 1,000 plus. Anong magagawa ng 1,000 plus? Diba pang grab ko pa lang nagpas na almost 3 to 5,000 ang grab ko. So indeed, I am blessed, and thank you very much sa lahat ng sumusuporta sa akin. Hindi ko pa naibibigay ang pag-serbisyo ko, but
I promise, I'll try my best paglingkuran ko kayo. Dahil deserve ninyo to have the best service that I could do. At yun ang pagtuturo at pag-share, no? Minsan nape-pressure lang ako sa mga questions, lalo na pag nandito. Kasi minsan ang behavior ko kailangan focus ako, walang distraction. Pero dito, ang dami. Like, paano yung kakainin ko, iinumin ko, yung bills ng kuryente, internet, tubig, and everything. Yes, natutugan naman so far. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa inyo. Siguro hanggang dito na lang ang araw na to. Mahaba pang araw. First time niya yata ako nakita na sa labas at maliwanag pang araw. Dahil mostly nakakalimutan ko mag-vlog at gabi na ako nakakapag-vlog kung kailan patulog na. But this time, may araw pa, alas 2 pa lang, mag-alas 3 at kasama ko ang nanay ko. So for now, pahinga muna ako ng saglit lang, tapos uwi na ako at magtatrabaho ulit. So hanggang bukas na lang. Maraming salamat. Ako ang apadman ng Templong Antuhan ng Lunting Agama, nagsasabing mayari na, pag-asatin. Paalam.